Dalawang taong nagmamahalan, sabay nangarap para sa maginhawang buhay. Ngunit paano kung ang pangakong iyon ay hindi pala matutupad kailanman? Tunghayan natin ang kakaibang kwento sa buhay ni Richard at Jenny. Naibulong ni Jenny sa kanyang sarili habang nakatitig sa isang pregnancy test na hawak nito. Kumakabog ng husto ang kanyang dibdib matapos malaman na magkakaanak na sila itong si Richard. Dahil sa sobrang tuwa ay paulit-ulit niyang hinahalikan ang piti na hawak nito. Ayon sa kanya, isa itong malaking panalangin nilang dalawa. Bagamat mahirap man sa buhay, ay gagawin nila ang lahat, may taguyod lamang ang anak nila. Mula sa loob ng banyo ay tumayo na itong si Jenny mula sa pagkaupo mula sa toilet habang nakaharap sa salamin. Isang linggo ang nakalipas mula noong nakaramdam itong si Jenny ng kakaiba. At ngayong araw na ito, napagtanto niyang halos 3 linggo na pala siyang delay. Ang totoo, ito ang unang pagkakataon na may mangyari sa kanilang dalawa ni Richard matapos malasing ang lalaki sa kaarawan noon ng isa nilang kaibigan. Kagad tinago ni Jenny ang naturang piti sa bulsa at inayos ang sarili. Gustong ipagtapat ni Jenny sa kanyang nobyo ang lahat pagka-uwi nito mula sa kanyang trabaho. Mag-isa lamang nakatira sa kanyang inupahang apartment itong si Richard. Samantalang ang ina naman nito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit ayon sa kanyang ina, bata pa lamang ito noon ay wala na ang kanyang ama. Samantalang tangi ang lola naman itong si Jenny ang kanyang kasama. Dahil bata pa lamang ito noon ay iniwan na ng kanyang ina dahil nabuntis lamang ito sa kanyang kaibigan. Kaya lumaki si Jenny sa lahat sa pagmamahal ng isang magulang. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang lola. Kaya ngayon, hindi nakapag-aral ng maayos itong si Jenny dahil sa hirap ng buhay. Tanging pagtitinda lamang ng pagkain sa kanilang munting barong-barong ang kinabubuhay ng maglola. Ngunit ganun pa man, nag-iipon ng dalawa paunti-unti dahil sa pangarap nila makatungtong man lamang silang dalawa sa kolehiyo dahil high school lamang kasi ang natapos nila. 5 taon na rin ang kanilang relasyon. Sinagot niya itong si Richard bilang regalo nito noong nagtapos sila sa high school. Sa loob ng 5 taon na iyon, hindi maiwasang palagi silang nag-aaway dahil na rin sa babae. Gwapo kasi itong si Richard at malakas ang appeal nito pagdating sa mga kababaihan. Pero ngayong buntis na ito ay malakas ang kanyang panlaban at hindi niya na papayagan na may ibang babae na lalapit sa kanya. Pagkalabas ni Jenny sa banyo, nakita niyang nagluluto ng panindang pagkain ang kanyang lola. Oh Jenny, kakain ka na ba? May naihanda na akong pagkain sa mesa. Nako Lola, maraming salamat at nag-abala ka pa. Hindi alam ni Jenny kung ipagtapat niya ba ito sa kanyang lola na buntis na ito. Natatakot siya sa magiging sermon nito sa kanya. Pero ganun pa man ay kilala naman niya itong si Richard at tanggap niya man ang lalaki. Kaya lang ay napakahirap ng buhay. Lalo na ngayon, sabayan mo pa ng panibagong responsibilidad. Kaya naman ay napahinga na lamang siya. 3:00 ng hapon, abala na sa pagtitinda ng pagkain tong si Jenny. Malaki ang pasalamat ni Jenny dahil palaging ubos ang kanilang paninda. Ngunit bigla na lamang itong napatalon dahil sa pagkagulat na biglang sumulpot itong si Richard mula sa kanyang harapan. Richard, ginulat mo naman ako. Bakit ang aga mo namang nakauwi ngayon? Babe, Jenny, may sabihin ako sa'yo. Sigurado matutuwa ka nito. Matutupad na rin ang pangarap nating dalawa. Biglang binuhat ng lalaki itong si Jenny at hindi naasahang maraming mga mata ang nakatingin sa kanila. Richard, may ibabalita din ako sa'yo. Kaya ibaba mo na ako. Ganun ba Jenny? Ano yun? Sabi mo na sa akin. Sa'yo muna Richard. Ano bang ibabalita mo? Mukhang may daladala ka yatang envelope. Oo babe, alam mo? Hindi ko inaasahan na makapasa ako sa in-applyan kong trabaho sa ibang bansa. Ano? Richard, tama ba itong narinig ko? Magtatrabaho ka na sa ibang bansa? Bigla nanikip ang dibdib nitong si Jenny matapos malaman ito dahil na rin sa takot at kaba. Babe, it's surprise. Alam mo, sinubukan ko mag-apply at nakapasa ako. Heto, inasahan ko ito, talagang masaya ako para sa dalawa babe. Niyakap niya na mahigpit itong si Jenny pero hindi ganito ang gustong mangyari ni Jenny na maghiwalay silang dalawa ng ganun lang.
Makinig ka babe. Para sa atin to. Gusto kong habang nasa ibang bansa ako, ikaw muna mag-aaral dito. Okay ba sa'yo? At pagkatapos naman noon, ako naman. Marahil magiging sapat ng trabaho ko doon para makapagtapos tayong dalawa. Gagawin kong lahat para sa ating dalawa, Jenny. Pero bakit parang hindi ka yata masaya ngayon? Hindi mo ba gustong matupad natin ang pangarap natin, Jenny? Ha? Tsaka teka lang, ano ba yung balita mo sa akin? Nako, mukhang nakalimutan ko tuloy ang sasabihin ko. Nadala kasi ako sa sinasabi mo eh. Pero masaya ako babe para sa'yo. Oo, marahil ito na ang simula para matupad ang lahat ng mga pangarap natin. Hindi alam ni Jenny kung paano sasabihin kay Richard ang lahat. Baka ito pa ang dahilan para hindi niya matanggap ang sanggol dahil sa mataas niyang pangarap. Babe, dahil sa balitang ito, bakit hindi tayo mag-celebrate sa labas kahit ngayon lang? Ganun ba babe? Sige, paubos na naman itong paninda ko. Hindi na nagawang sabihin ni Jenny ang kanyang balita dahil naunahan na ito ng takot at kaba. Ilang linggo pa ang nakalipas, dumating na rin ang panahon para makumpleto ang papilis nitong si Richard at tuluyang umalis. Babe, dumito ka na lang muna. Huwag ka na sumama sa akin sa airport. Ganon din yun. Mamaya pagbalik mo, mag-isa ka lang. At nakalungkot yun, hindi ba? Habang inimpake ni Jenny ang mga gamit ni Richard, pinipigilan niyang tumulo ang luha sa kanyang mata. Babe, galit ka ba sa akin? Hindi naman babe. Malulungkot lang talaga ako kasi ngayon lang tayo magkalayo ng ganito. Kaya sa mga oras na iyon ay bigla na lamang tumulo ang mga luha nito sa mata. Hindi niya napansin na nailagay niya sa maleta ang PT na kanyang itinago dahil sa kalungkutan. Babe, I'm sorry ha. Pero tiis-tiis muna tayo. Hindi lang naman ito para sa akin kundi sa ating dalawa. Nahirapan din naman ako eh. Hindi rin madali para sa akin. Kailangan natin to para sa ating dalawa, hindi ba? Kapag nakatapos na tayo, pwede na tayo magpakasal at paniguradong makahanap tayo ng magandang trabaho, hindi ba? Alam mo, mabibigyan na natin ng magandang kinabukasan ang magiging anak natin. Gusto na ipagtapat ni Jenny sa lalaki na dalawa na silang maghihintay. Pero Richard, mamimiss kita. Baka masanay kang wala ako sa tabi mo. Jenny, ano ka ba? Huwag kang awasatan ng ganyan. Oo Richard, baka hindi mo na ako hanap-hanapin yan. Jenny naman, baka nga pag wala ako dito, palitan mo na ako agad. Baka nga, ikaw Richard, masyado kasing malayo iyon. Sa dami ba namang nagkakandara pa sa'yo dito? Doon pa kaya? Babe, huwag ka na mag-alala dyan. Sa'yo lang ako. Isipin mo ang lahat ng ito ay para sa atin. Hayaan mo, tatawag ako sa'yo pagdating ko doon palagi. Babe, aasahan ko ang mga pangako mo sa akin. Sana malampasan natin ito lahat. Mag-ingat ka doon ha. Babe, alagaan mo din ang sarili mo. Jenny, basta kaya natin to. Kapag nasa ibang bansa na ako, huwag kang labas ng labas ha sa bahay kung saan. Bawal may ibang lalaki na manligaw sa'yo habang wala pa ako dito kundi lagot sila sa akin. Tumango na lamang itong si Jenny. Tsaka Jenny, alis na ako. Baka mahuli pa ako sa flight. Sige na Richard, mag-iingat ka ha. At lagi mong tatandaan na mahal kita. Tuluyan na ngang umalis ang sinasakyang taxi nitong si Richard. Kumakaway na lamang ito habang papalayo ang sinasakyan at dito na bumuhos ang mga luha ng dalaga. Bumalik sa pagtitinda itong si Jenny araw-araw. Dala-dala nito ang pangako ng kanyang minamahal na kahit malayo sila ay manatili ang kanilang komunikasyon. Ngunit nagdaan ng 5 hanggang 9 na buwan, ngunit walang Richard ang nagparamdam sa kanya. Habang siya naman ay kasalukuyan na sa ospital, ramdam ang sakit habang niluluwal ang bata. Jenny, sige lang. Kaya mo yan.
Malapit na. Kunting tiis na lang, Jenny. Malaki ang pasalamat ni Jenny dahil nariyan ang kanyang matalik na kaibigang si Mylene. Siya ang naging alalay ni Jenny dahil nagkasakit din ang kanyang lola. Ilang oras na rin ang nakalipas, mabuti na lang at naging matagumpay ang panganak ni Jenny. Isang batang lalaki ang naging sanggol nito. Pagmulat ng kanyang mata ni Jenny, nakita niya ang kanyang anak. Richard, nasaan ka na? Bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? Paano na kami ng anak mo? Mrs., anong ipapangalan natin sa bibi niyo? Saglit na nag-isip itong si Jenny. Jason. Jason ang ipapangalan ko sa anak ko. Nako friend, ang cute ng inaanak ko. Manang-mana sa tatay. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Mylene. Ano ka ba? Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, hindi ba? Mylene, kung ayos lang sa'yo. Nakalimutan ko kasi yung pera na pangbayad dito sa ospital. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang ikaw na lang kumuha noon sa bahay namin? Naroon naman si Lola Grace. Pumayag naman itong si Mylene sa utos ng kaibigan. 5 oras ang nakalipas ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabalik sa ospital itong si Mylene. Kaya labis tuloy ang kanyang pag-alala kung ano nangyari sa kaibigan. Habang minuminuto may dumadaang ingay ng ambulansya. Kinakabahan tuloy itong si Jenny. Bakit ang tagal mo? May naging problema ba? Kinakabahan tuloy ako sa iyo eh. Bakit ka basang-basa? At saka may uling ka pa sa mukha mo, Mylene. Jenny, may masama nangyari sa Lola Grace mo. Nasunog ang bahay niyo. Baka daw dahil sa may nagsindi o natumbang kandila. Kaya mabilis sumiklab ang apoy at hindi nila nagawang iligtas ang lola mo. Pati ang perang pinapakuha mo sa akin ay nawala na. Hindi alam ni Jenny kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Bigla na lamang siyang napabalikwas. Jenny, ginawa nila ang lahat pero masyado nang malaki ang apoy. Ang lola ko, kailangan ko nang umuwi, iligtas ko siya. Nakatayo itong si Jenny habang witbit nito ang batang si Jason. Maya-maya pa may lumapit sa kanyang nurse. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng lumabas. Makakasama po ito sa bata. Lalo na rin sa inyo. At ikaw naman miss, nabasa ho kayo. Hindi kasi pwede ganyan ang itsura nyo dito sa loob ng ospital. Baka magkasakit din ang bata. Jenny, uuwi mo na ako sa amin para magbihis. Babalik din ako kagad. Sige Mylene, pero wala na ang lola ko. Paano na yung bayarin ko dito sa ospital? Friend, huwag kang mag-alala. Paniguradong maraming tutulong sa atin. Muli nakaupo na lamang itong si Jenny habang karga-karga nito ang anak. Halos wala pa rin sa kanyang isip dahil sa nangyari sa kanyang lola. Sorry, baby Jason. Alam kong mahirap lang tayo pero hindi ako papayag na magiging miserable ang buhay mo. Gagawin ko ang lahat anak, para sa'yo. Lumipas ng buong maghapon, hinintay ni Jenny ang pagbalik ng kaibigan. Ngunit kinabukasan muling itong bumalik sa ospital. Jenny? Mylene, anong balita? Kumpirmado Jenny, lahat ng gamit niyo walang naiwan ni isa. Ang katawan naman ng lola mo, inilibing na nila dahil sa sunog na ito. Parang sumabog na sakit ang naramdaman ni Jenny. Iniwan ng lalaki ang minahal, din na rin ang kanyang lola. Pero nariyan naman ang kanyang anak na si Jason na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa buhay. Mylene, bakit sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa ang nakaranas ng ganito? Lalo na yung lalaking iyon? Bigla niya lang akong iniwan sa ere. Sana pinagtapat niya lang sa akin ng maayos na ayaw na niya sa akin para naman hindi ako umaasa sa kanya. Alam mo Mylene, sa oras na magpapakita siya sa akin, huwag siyang umasa na ipapakilala ko sa kanyang anak ko. Lumipas ng ilang araw, pinayagan na sila ng doktor na makalabas sa ospital. Mabuti na lang at kahit papaano ay maraming tumulong sa kanila kaya agad silang nakalabas. 3 taon ang nakalipas,
biglang napatayo itong si Jenny sa paghahanap kay Jason. Kasalukuyan silang naroon sa plaza. Nagtitinda ng makakain kasama ng anak nito pero bigla na lamang nawala sa kanyang paningin. Mabilis niyang hinanap at mabuti na lamang at naroon lang ito sa kanyang likuran. Hawak-hawak siya ni Mark. Jason, akala ko kung nasaan ka na. Pinag-alala mo naman ako, anak. Nako Jenny, nakita kong papalayo na itong anak mo. Mabuti na lamang at nahabol ko siya at nalapitan. Maraming salamat, Mark, ha. Baby, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang aalis sa tabi ko? Ganito kahina ang loob ni Jenny pagdating sa anak. Palagi siyang nakakaramdam ng takot at kaba, lalo na at bigla itong nawawala sa kanyang paningin. Salamat ulit, Mark, ha. So, paano? Mauna na kami sa'yo. Naubos na rin kasi ang paninda ko ngayon at dadaan pa ako sa palengke. Jenny, sumabi na kayo sa akin. Ihatid ko na kayo doon. Nako, hindi na, Mark. Maraming salamat. Sa susunod na lang. May sisingilin pa kasi ako doon sa unahan. Sige, ikaw kung yan ang gusto mo. Umalis na itong si Mark, samantalang nagmamadali naman itong si Jenny sa kanyang paglalakad bago pa sila abutan ng gabi. Nahiya kasi siyang sumakay sa sakyan ni Mark. Iniwasan niya rin talaga na kapag ganito ang alok ni Mark sa kanya. Malaki na rin kasi ang nagawa nitong tulong sa mag-ina. Halos pati na ang pagiging ama sa anak nito ay ginagawa ni Mark kaya nag-alala siya kung paano niya mabayaran ang pagkakautang nito. Mula noong pinanganak kasi itong si Jason hanggang ngayon ay wala pa ring Richard ang nagpapakita sa kanilang dalawa. Samantalang itong si Mark naman ay kilala niya na simula pa noong elementarya at high school. Ilang beses na rin siyang nagtanggang manligaw ngunit kay Richard tumibok ang puso ni Jenny. Simula noong naging magkasintahan na sina Jenny at Richard, hindi na rin siya lumalapit dito dahil bandesrado ito ang dalaga. Ngunit simula noong umalis si Richard patungong ibang bansa, saka muling lumapit si Mark sa kanya. Siya pa ang naging halos umuubos ng kanyang paninda habang buntis pa ito noon. Siya rin ang tumulong kay Jenny at nagkaroon siya ng maliit na apartment. Sinadya na talagang bilhan ito para magkaroon ng bahay ang mag-ina. Gusto ni Jenny na babayaran ito paunti-unti. Mabuti na lamang habang tumatagal ay nagkaroon siya ng maraming pagkakitaan. Pero habang lumalaki rin si Jason ay maraki rin ang kanilang gasto sa araw-araw. Naglaho na natuluyan ang pangarap ni Jenny sa sarili dahil prioridad niya ngayon ang kinabukasan ni Jason. Ang totoo ay magkalapit lang naman talaga ang bahay nila ni Mark kaya halos araw-araw din silang nagkikita. Ngunit hindi alam ni Jenny kung ano talaga ang totoong estado ni Mark. Pumapasok na lamang sa kanyang isipan na may kaya ang pamilya nito. Ngunit sa halos araw-araw nilang pagkikita ni Mark ay napansin ni Jenny na may pagkakahawig itong sina Richard at Mark. Pero imposible dahil nag-isang anak lang naman itong si Mark. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad itong si Jenny habang karkarga nito ang kanyang anak. Marahil naisip ni Mark na noon ay hindi sila bagay. Pero ganun pa man, pabor ito para kay Jenny dahil hindi siya tuloy ang iwas sa lalaki. Tuluyan na ring hindi bumalik si Richard sa bansa at wala na rin siyang balak na magmahal muli. Nakarating na sila sa bahay galing sa palengke, medyo madilim na sa labas noon. Nakarating na sila at dahil malakas ang kita nila kaya naman ay nakabili siya ng 1 kilong karni. Habang binabad ni Jenny ang karni ay binuksan niya muna ang TV para makmanood ng balita. Samantala nakatulog naman itong si Jason marahil sobrang pagod. Mabuti na lang at kumain ito kanina sa labas bago nakatulog. Ganun lang palagi ang buhay ng mag-ina, trabaho, bahay. Kasalukuyan nagluluto na itong si Jenny nang marinig nito ang isang live na balita patungkol sa isang mayamang pamilya na kamakailan lamang ay nagbabakasyon sa isang sikat na lugar ngunit sa kasamaang palad ay dinukot ng masamang grupo ang nobya ng isang sikat na Christopher Dowell. Bigla na lamang siyang nakatigilan nang marinig nito at makita ang larawan ng isang lalaking kasama na naghanap sa nobya ni Chris Dowell, sina Tyrone at Richard Dowell. Hindi makapaniwala itong si Jenny na ang lalaking nasa TV screen ngayon ang lalaking kanyang minahal at ama ng kanyang anak. Nakauwi na pala ito galing sa ibang bansa mula sa trabaho. Laking gulat niya dahil isa palang mayaman ang pamilya nito. Marahil nilihim niya ito sa babae. Kaya nabuo ngayon ang isipan ni Jenny kung totoo nga ba talagang nag-ibang bansa ito o baka naman dahilan lamang para lumayo sa kanya. Napahagulhol na lamang ito habang tumutulo ang mga luha sa mata. Bakit mo nagawa sa akin ito, Richard? Niloko mo ako. Pinaasa mo lang ako. Mama, bakit po kayo umiiyak?
May away ba sa inyo? Wala ito anak. Matulog ka na. Kaagad niyang niyakap si Jason ng mahigpit habang nakatingin sa TV. Inamin niyang malaki na nga itong pinagbago ni Richard. Ibang-iba na ito ngayon. Hindi katulad dati na medyo payat ito pero nanatili pa rin ang kanyang kagwapuhan. Napalingon si Jenny na biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Mylene na tila hinihingal sa kamamadali. Jenny, napanood mo ba ang balita? Oo, Mylene. Alam mo, halos mag-4 na taon na simula nang hindi nagparamdam sa akin si Richard. Hindi man lang siya sumisilip sa akin kung ano na ang kalagayan ko. Baka naman may dahilan siya, Jenny, kung bakit niya nagawa iyon. Anong dahilan niya? Nabagok ba ang kanyang ulo kaya niya ako nakalimutan? Jenny, alam ko kung gaano ka kamahal ni Richard. Sa katunayan nga, hinabili niya sa akin na lagi kitang samahan sa lahat mong gagawin. Pero hindi ko alam na ganito ang nagawa niya sa'yo. Anong gagawin mo ngayon, Jenny? Hindi ko pa nga alam, Mylene eh. What if, puntahan mo kaya? Hanapin mo siya. Hingin mo ang paliwanag mula sa kanya. Alam mo, Mylene, kung may plano pa siyang balikan ako, dapat noon pa. Ginawa na niya iyon. Pero Jenny, paano si Jason? Alam naman natin kapag lumaki na siya, hahanap-hanapin niya ang tunay niyang ama. Pag-isipan mo ng mabuti, Jenny. Lalo na at may anak kayo. May tungkulin ka sa bata at may tungkulin din siya. Pero natatakot ako, friend. Paano kung hindi niya tatanggapin? Hindi niya nga alam na buntis ako eh. Jenny, hindi mo rin malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Sasamahan ko kayo. Dapat, ngayon ka maging malakas dahil alam natin na buhay pa pala siya. Kung gusto mo, makiusap tayo kay Mark. Susuyurin natin ang buong lugar para mahanap natin siya. Alam mo, Jenny, may malasakit naman si Mark sa inyong mag-ina kaya siguradong tutulungan niya tayo. Huwag na natin siyang idadamay pa, Mylene. Malaki na nga ang utang na loob ko sa kanya. Jenny, tumigil ka nga sa kakaiyak dyan. Ano ba yung niluluto mo, Jenny? Ako na nga magpapatuloy. Masaya itong si Jenny dahil nakita niya si Richard sa loob ng mahabang taon pero sa loob-loob nito ay puno rin ng galit. Matapos nilang kumain ni Mylene ng hapunan ay natulog na ito. Kinabukasan maagang nagising itong si Jenny. Nakapagdesisyon ang babae na hingi siya ng tulong kay Mark para malaman kung nasaan nakatira itong si Richard. Kaya naman tinawagan niya sa phone ang binata kung okay lang sa kanya na samahan sila na magtungo sa kinaroonan ni Richard. Hindi naman nagawang tumanggi pa ni Mark. Hello Mark, alam mo ba kung nasaan na roon si Richard? Nakauwi na pala siya sa bansa tapos hindi man lang nagparamdam sa amin dalawa ng anak niya. Nako Jenny, hindi naman umalis si Richard. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya, kung bakit hindi niya sa'yo sinabi. Ibig sabihin Mark, alam mo na hindi pala umalis ng bansa si Richard? Hindi naman sa ganun, Jenny. Nalaman ko lang din sa mga malapit kong kaibigan. Sabihin mo Mark, ano to? Plano niya ba nasaktan niya ako? Jenny, hindi ko alam. Pero hindi ko rin sigurado na makakausap mo siya ngayon. Siya nga pala, Jenny. Sasabihin mo na ba kay Richard ang tungkol kay Jason? Hindi ko pa alam Mark. Gusto ko munang makausap siya ng masinsinan. Hindi ko muna isasama si Jason sa pagkikita namin. Kung sa bagay, Jenny, tara na. Ihatid na kita sa kanila. Alam mo kung saan siya nakatira, Mark? Jenny, ano ka ba? Nasa news ang lugar at address nila kaya alam ko yun. Hindi alam ni Jenny tila may kakaibang nababasa ang kanyang mata nito. Jenny, ito lang masabi ko sa'yo. Napakayaman na pamilyang Dowell. Pero sana umasa tayong makausap natin si Richard. Mylene, pwede bang ikaw muna ang bahala kay Jason? Naku, Jenny, huwag kang mag-alala sa kanya. Ako nang bahala sa anak mo. Jenny, yang pakikipagharap mo sa kanyang ama, ang intindihin mo sa ngayon. Bigla na lamang itong napatungo matapos namang sinabi ni Mylene. Ngunit ang totoo ay kinakabahan siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin sa oras na muli silang magkita.
Tara na Jenny, habang maaga pa. Pakisuot na lang yung seatbelt mo ha. Jenny, gaya na sabi ko sa'yo, mahigpit ngayon ang bantay sa kanilang lugar. Mark, susubukan ko pa rin na makasingit sa kanila. Simula na pinatakbo ni Mark ang sakyan nito ay habang nasa daan sila, naging tahimik ang loob ng sakyan. Oh, narito na tayo Jenny. Muling napatanaw itong si Jenny sa labas. Isang napakalaki at mataas na gusali ang nasa kanilang harapan ngayon. Pagkalabas pa lamang nila sa sasakyan, totoo ngang napakaraming nagkumpulang mga media. Lumakas muli ang kabog ng kanyang dibdib dahil malapit na siya dito. Mark, maraming salamat talaga. Kaya ko na mag-isa. Iwan mo na lang ako dito para makapasok ka na sa trabaho mo. Jenny, tawagin mo lang ako ha kapag may kailangan ka. Huwag na Mark, nakakahiya naman sa'yo. Medyo kabisado ko na naman ang pasikot-sikot dito. Tuloy nang umalis si Mark habang iniisip naman ni Jenny kung paano at dapat niyang gawin para makapasok sa loob. Maya-maya pa, sa kabila ng maraming medyang nagkumpulan, may dumating na isang sasakyan. Pilit sinilip ni Jenny kung sino ang nasa labas mula sa loob ng sasakyan. Nakita niyang 3 kalalakihan na bumaba mula sa loob. Ngunit ang lalaking huling bumaba ay si Richard. Gusto niyang lapitan ang lalaking iyon pero hindi na siya makakilos dahil sa dami ng mga media na nagsalapitan. Mr. Christopher Dowell, totoo ba ang balita na dinukot ang girlfriend niyo? O may ibang lalaki lang ito? Sunod-sunod na ang naging katanungan ng isang reporter habang ang mga bodyguard naman nito ay nakaharang sa kanila. Ngunit hindi umimik na lamang ang lalaki, sa halip ay nagpatuloy ito sa kanyang pagpasok sa entrance ng gusali. Excuse me Mr. Richard Dowell? Gaano katotoo na natagpuan ang girlfriend ni Christopher Dowell? Biglang napahinto itong si Richard at hinarap ang media. Okay everyone, sa ngayon hindi pa namin masasabi ang lahat pero bigyan nyo kami ng ilang araw para sabihin sa inyo ang kumpletong detalye. Narinig ni Jenny ang boses ni Richard. Talagang nagbago na ito, lalo na sa forma at pananalita. Matapos magsalita ay nagpatuloy na ito sa loob ng gusali, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para makalapit sa kanya. Richard! Richard! Hindi niya hinabol ang lalaki dahil hinawi siya ng mga bodyguard nito. Richard! Pakiusap! Kausapin mo naman ako! Ngunit tuloy na itong nakapasok sa loob ng elevator. Guard, please. Pakiusap. Kailangan ko lang makausap si Mr. Richard. Importante lang po. Miss, magsawi na kayo. Bawal na kayo dito sa harapan. Wala na siyang nagawa. Nasayang lang ang kanyang panahon para makausap ang lalaki. Kaya naman nakapagdesisyon na lamang si Jenny na umuwi na lamang. Sa kanyang paglalakad sa di kalayuan sa gusaling iyon, may nabunggusing isang babae na tila mayaman ang dating at bitbit nito ang ilang pagkain. Miss, pasensya na kayo. Hindi ko napansin na paparating kayo. Miss, saan ka ba nakatingin? Yung mga mata mo. Mabuti na lang at hindi tuluyan natapon itong pagkain na daladala ko. Para pa naman ito sa boyfriend ko. Sige na, umalis ka na. Baka ikaw pa ang dahilan para maging masama ang araw ko. Umalis na ang babae patungo sa gusaling pinuntahan nitong si Jenny at tuluyan nakapasok sa loob. Marahil isa siyang empleyado kaya madali lang sa kanya ang pumasok. At mabuti na lang at hindi natapon ang pagkain dahil wala pa naman siyang perang pamalit dito. Sakto lang sa kanyang pamasahe pa uwi ng bahay. Samantalang sa loob ng gusali ay nag-uusap ang magkapatid na Dowell. Kuya Christopher, alam na ng media ang lahat na hindi totoong dinukot si Janine, kundi sumama ito sa ibang lalaki dahil sa kagustuhan ng magulang nito. Alam nyo, hindi ako papayag na mapunta si Janine sa ibang lalaki. Ano gusto nila? Pera? Pwes, pabibigyan ko sila. Pero kuya, magunistili ka naman. Di lang naman sa'yo itong kumpanya, hindi ba? Kasama kami ni Tyrone dito. Pwede ba Richard? Matuto kang lumugar. Alam mo naman na anak ka lang sa labas ni Daddy. Buti nga at tinanggap ka namin dito eh. Kung hindi, paniguradong sa bangketa ka pa rin pupulutin ngayon. Kuya, huwag namang magsalita ng ganyan kay Kuya Richard. Naku Tyrone, isa ka pa. Puro ka na lamang problema ang dinala mo sa kumpanya. Mag-isip ka nga. Kung hindi dahil sa akin sigurado hanggang ngayon ay bagsak na itong kumpanya na to. Kaya ikaw Richard, galingan mo. Ligawan mo na si Bernadette para naman may pakinabang ka.
Alam naman natin hindi ba kung gaano kayaman ang pamilya nila at kung sakaling maging kayo na, paniguradong malagdagan ang lakas ng kumpanya natin. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Richard. Maya-maya pa ay makumatok sa pinto. Good morning, boys! Aba, Bernadette, mabuti naman at narito ka. Well, kung hindi lang dahil kay Richard, hindi ako pupunta ngayon. Ang daming tao sa labas. Siya nga pala, nabunggo pa ako na isang babae na parang wala sa mundo. Mabuti na lang hindi natapon itong pagkain na para sa inyo, lalo na kay Richard. Bernadette, nag-abala ka pa. Richard, syempre naman. Ganun kita kamahal. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman, Richard. Pero ang babaeng nakabunggo ko kanina, parang it sounds familiar. Pero anyway, hayaan mo na yun. Samantalang nakauwi na itong si Jenny sa bahay. Jenny, kumusta? Nakausap mo na ba si Richard? Hay nako, Maylin. Ang hirap pala makausap ang isang taong mayaman. Maraming bodyguard ang nakapaligid. Parang gusto ko nang sumuko. Panigurado namang wala na siyang pakialam sa akin. Lalo na sa anak naming si Jason. Alam mo, nasayang lang ang oras at panahon ko sa kanya. Kung ayaw niyang magparandam sa akin, edi bahala siya. Hay nako, friend. Ikaw ang bahala, basta kapag may kailangan ka, nandito lang kami ni Mark. Miley naman, binanggit mo pa talaga si Mark? Alam mo, Jenny, sa palagay ko, hanggang ngayon may gusto pa rin sa'yo si Mark at naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para sa'yo. At kung magkaganon man, sagutin mo na. Maylin, oo, alam kong mabuti siyang tao pero kaibigan lang ang turing ko sa kanya. May kaya ang pamilya ni Mark, paniguradong gusto rin nilang mayaman ang magiging nobya nito. Kaya gusto ko na lang alagaan ang anak ko. Sa susunod na taon, magsisimula na siyang mag-aral. Gusto kong maibigay sa kanya ang lahat. Jenny, suggestion lang naman sa akin ha. Malay natin, siya ang kasagutan ng lahat ng kailangan mo. Kinabukasan maaga nagising itong si Jenny para magluto ng mga kain. Ilang araw din siyang hindi napagluto dahil sa lalaking iyon. Kung hindi siya nagsumikap ay wala siya makain mag-ina. Isinama niya si Jason sa muli nilang pagtitinda. Ngunit sa labas pa lamang ng bahay, laking gulat niya dahil naroon itong si Mark naghintay. Mark, anong ginagawa mo dito? Jenny, tara na. Ihatid ko na kayo ng anak mo. Ma, sumakay na tayo sa sakyan ni Tito Mark. Gusto kong sumakay. Sige na nga anak, sumakay ka na. Salamat ma. Inihatid na nga ni Mark ang mag-ina sa lugar kung saan maraming tao para mas mabilis maubos ang paninda nito. Jenny, alam mo naman hindi ba noon pa man sa elementary at high school pa tayo na gusto na kita. Kung pumayag ka lang sanang ligawan kita at maging asawa ko, lahat ng meron ko ngayon, may bahagi ko sa'yo. Jenny, ako nang ako sa pagiging ama ni Jason. Mark, hindi mo kailangan magpaka-martyr dahil lang sa akin. Pero pag-isipan ko muna ng maraming beses, Mark. Maghintay ako, Jenny. Nakarating na nga sila sa lugar at dumiretso na itong si Mark sa trabaho niya. Samantalang tanghali na noon, naubos na rin ang paninda ni Jenny kaya naman naisipan nitong bilhan ng pagkain ang kanyang anak. Iniwan mo na ni Jenny ang gamit sa labas ng restaurant. Pagkapasok na lang dalawa sa loob, malamig ang lugar, bagay na bagay ito sa mga taong mapera. Hello ma'am, ano po ang order nila? Miss, pa-order naman ng isang chicken at isang spaghetti para sa anak ko. Sige po ma'am, pakihintay na lang ng ilang minuto. Nasa gilid ang mag-ina, hinintay kung kailan tawagin ang pangalan nito. Inikot na Jenny ang mata sa paligid ng restaurant. Nakita niya ang isang lalaking kumakain sa kabilang mesa. Si Richard, may kasamang babae at tila iyon ang babaeng nakabungguan niya kamakailan lang. Bigla na lamang nagsulubong ang kanilang paningin na labis namang kinagulat ni Richard. Calling Miss Jenny, please pick up your order now. Agad silang tumayo mag-ina at kinuha ang order nito sabay labas ng restaurant. Richard, what's wrong? Wala naman, Bernadette. Nakita ko lang kasi yung dati kong kaibigan. Ganun ba? Papuntahin mo rito para naman makilala ko. Wala na, nakailas na sila. Bernadette, dito ka lang muna ha. Babalik din ako agad. Bakit? Saan ka naman pupunta, Richard?
May gusto na akong kausapin, Bernadette. Sige Richard, maghihintay ako. Mabilis lumabas ng restaurant itong si Richard para habulin itong si Jenny. At sa di kalayuan nga nakita niya ang babae na naglalakad, kandung-kandung nito ang isang bata. Jenny, wait, ikaw ba yan? Mabuti at nakita tayo. Pwede ba tayo mag-usap? Richard, ano naman ang pag-usapan natin? 5 taon kang hindi naparamdam sa akin dahil nasa ibang bansa ka raw, hindi ba? Dahil sa pangarap mo sa ating dalawa, pero anong nangyari? Tinupad mo ba ang pangakong iyon? Kaya nga Jenny, we need to talk. Anong talk? Kausapin mo yung sarili mo. Ma, sino siya? Wala anak, isang lalaking walang panindigan sa buhay. Sige na, kailangan na naming umuwing mag-ina. Jenny, may anak ka na pala? Kilala ko ba kung sino ama niyan ng batang yan? Richard, kilala mo man o hindi, wala ka nang pakialam doon dahil hindi mo naman siya anak. Tuloy na ngang umalis ang mag-ina. Hindi na siya nagkaroon pa ng lakas ng loob para sabihin sa lalaki dahil may bagong girlfriend na ito at ayaw niyang makisawsaw sa kanilang relasyon. Nagpatuloy ang mag-ina sa paglalakad samantalang bumalik naman itong si Richard sa restaurant habang naghintay doon si Bernadette. Kumusta ang lakad mo Richard? Sino ba yung pinuntahan mo doon? Yung sinabi ko sa iyo noon na matagal ko ng kaibigan pero hindi ko na sila nahabol pa. Anyway Richard, sa susunod na linggo na ang aking kaarawan at inasahan kita na pumunta sa bahay ha para naman ipakilala kita sa mga parents ko as my boyfriend. Alam mo, kakauwi lang din nila galing States at sinadya nilang umuwi dito para lang sa birthday ko. Sige Bernadette, pupunta ako doon, kami ni Tyrone. Talaga? Aasahan kita doon ha, Richard? So paano, tara na. Ihatid na kita sa inyo Bernadette. Richard, total naman, boyfriend na kita. Ano kaya kung sa bahay ka na matulog ngayong gabi? Paniguradong papayag si na mama at dad. Bernadette, alam mo, gusto ko munang malaman kung boto sa akin ng parents mo bago tayo gumawa ng aksyon. Sige, Richard, kung yan ang gusto mo. Sige na Bernadette, ihatid na kita sa inyo para naman makapagpahinga na tayo. Tuloy na ngang hinatid ni Richard itong si Bernadette sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa negosyo, isa ang pamilya ni Bernadette sa mga kumpanyang kilala sa bansa. Pero hindi rin naman pumapatalo ang Dowell Group of Companies na pinamumunuan ni Christopher. Matapos hinatid ni Richard itong si Bernadette, umuwi na ito sa kanilang bahay para naman makapagpahinga na ito. Samantalang nakauwi na rin ang mag-ina sa bahay. Friend, kumusta ang paninda mo? Naubos ba? Oo, Maylin. Ito nga at nabilhan ko si Jason ng paborito niyang pagkain kahit papaano. Mabuti naman kung ganun. Jenny, pero bakit parang malungkot yung mga mata mo? May nangyari ba? Hay nako Maylin, nakita kami ni Richard sa isang restaurant nung bumili ako ng pagkain para kay Jason. Tapos, Jenny, anong nangyari? Nagkausap ba kayo? Sinabi mo ba sa kanya ang lahat? Hindi na Maylin. Ngayon pa na meron pala siyang ibang babae at alam kong may kaya din sa buhay. Wala akong laban sa babaeng iyon. Baka magdulot pa lang ng malaking kaguluhan. Kaya hindi na niya kailangan ng malaman pa ito. Kung ganun, Jenny, bakit hindi mo na lang kaya sagutin si Mark? Maging praktikal ka na. Isipin mo yung magiging kinabukasan ng anak mo. Hindi ba ang sabi niya akuin niya ang pagiging ama kay Jason? Kaya wala kang dapat ipag-alala pa. Biglang nag-isip ng malalim itong si Jenny. Kaya naman sa oras na iyon, naisipan niyang tawagan itong si Mark. Hello, Mark? Oo Jenny, ano nangyari? Bakit ka napatawag? Mark, pwede ka bang pumunta dito sa bahay? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Okay Jenny, sige, kaka-out ko lang naman sa office at didiretso na ako sa bahay niyo. Sige Mark, maghihintay na lang ako sa'yo dito ha. Samantalang nakarating naman itong si Richard sa kanilang bahay. Hindi niya mabura sa kanyang isipan ang mag-inang nakita niya kanina. Hindi siya makapaniwala na pinagpalit siya ni Jenny sa ibang lalaki. Gusto niya ipagtapat kay Jenny kung bakit niya nagawa iyon. Habang nasa loob ito ng kwarto, napansin niya ang isang maleta. Ito ang maleta na hinanda ni Jenny noon para sa pag-alis niya sana patungo sa ibang bansa pero hindi ito natuloy.
Tumawag kasi ang ina nito mula sa ibang bansa na kailangan niyang magpunta sa pamilyang Dowell dahil hinahanap siya ng kanyang tunay na ama. Pinagtapat ng ina nito na ang Dowell Group of Companies ang pagmamay-ari ng kanyang ama at kailangan niya magpunta roon para sa kanyang shares bago pa man mahuli ang lahat. Kaya naman hindi nadalawang isip pa itong si Richard na magtungo sa Dowell Group of Companies at dito nga niya nakita at nagatipon-tipon ang mga anak nito. Isa sa gustuhan ng Mr. Dowell na matanggap nila ang bawat mana kung sakaling mabigyan siya nito ng apo. Iyon ang sulatang nakasaad sa abogado na kahit wala na siya ay magpapatuloy pa rin ito hanggat isa sa kanila ang magpapatunay. Ginawa ni Christopher ang lahat para makuha nito ang kanyang mana pero hindi pa rin siya nagtagumpay sa kanyang balak. Binuksan ni Richard ang maleta. Simula kasi noong narito siya ngayon sa mansion ay hindi niya na nagamit pa ang mga lumang damit niya. Hindi niya alam kung bakit may nag-utos sa kanyang isipan na buksan ang maletang iyon. Kasalukuyang inilabas pa ni Richard ang mga damit, ngunit may isang bagay siyang napansin, ang isang pregnancy test na hindi niya alam kung bakit ito nasa loob ng maleta. Napag-alaman ng lalaki na nadalang tao kung sino man ang nagmamay-ari nito. Pumukaw sa kanyang isipan na wala namang ibang nag-ayos sa kanyang gamit kundi si Jenny lamang at 5 taon na ang nakalipas. Napagtanto ni Richard na ang pregnancy test na ito ay pinagmamay-ari ni Jenny. Bakit hindi niya sinabi sa akin na nadalang tao siya? Ibig sabihin ba noon na ako ang ama ng batang iyon na kasama niya? Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang mapuntahan pero saan? Hindi ko alam. Hindi alam ni Richard kung saan niya ngayon hanapin itong si Jenny. Kaya naman naisipan niyang puntahan itong si Mylene. At tao po? Mylene? Ano ba yan? Sino bang kumakatok di sa oras ng gabi? Nakakubulahaw naman eh. Ay naku naman oh. Sino sila? Richard? Anong ginagawa mo dito? Mylene, pwede ba kita makausap? Richard, tungkol saan naman? Mylene, magtapat ka nga sa akin. Yung totoo. Ako ba ang ama sa anak na Jenny? Sabi mo sa akin. Richard? Ano? Magsalita ka. Nakita ko itong pregnancy test na ito sa loob ng maleta ko. Alam mo kay Jenny ito. Oo, Richard. Totoo. Ikaw ang ama ni Jason. Pero kayo na mag-usap ni Jenny tungkol dito. Kaya nga Mylene, samahan mo ako sa bago niyang tirahan para magkausap kami dalawa. Wala na nagawa pa itong si Mylene. Sinamahan niya itong si Richard patungo sa bagong bahay nitong si Jenny. Oh, Mylene, maaga pa para bukas ah. Anong sadya mo dito? Naku friend, pasensya na pero may tao kasing gustong kumausap sa'yo. Hindi ko naman siya matanggihan. Sino? Si Mark ba? Mylene, tinawagan ko na siya para mag-usap kami. Jenny, hindi si Mark. Hindi sino? Jenny, si Richard. Anong ginagawa niya dito? Jenny, kailangan natin mag-usap. Gusto kong ipaliwanag sa'yo kung bakit hindi ako naparamdam sa'yo ng mahabang panahon. Alam mo, pinatapat sa akin ng mama ko ang lahat na kabilang pala ako sa Dowell family. Kailangan kong magpakitang gilas sa kanila kaya naglaan ako ng oras panahon para makipagsabayan sa kanila. Although natanggap naman ako ng Mr. Dowell bilang anak niya pero kailangan ko mag-adjust sa kanila. Kaya nawalan ako ng oras panahon para sa'yo. Richard, anong ibig mong sabihin? Jenny, si Jason ba ay anak ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon bago pa ako tuloy umalis? Hindi ba? Ikaw naman ay may mataas na pangarap? Gustong maabot mo yan, hindi ba? Ayaw kong makahadlang pa sa pangarap mo iyon. Jenny, kaya ko nga nagawa iyon. Oo, dahil sa pangarap ko na hindi lang para sa akin kundi para sa ating dalawa. Ayaw ko nang maranasan natin noon ang pait na karanasan. Kaya kahit masakit para sa akin, ginawa ko ito. Richard, hindi ba may ibang babae ka na? Siya ang bagay na bagay sa'yo. Jenny, wala akong pakialam sa kanya. Siya pa ba ang unahin ko sa ngayon? Alam kong may anak na tayo? Wala kang mapapala sa amin, Richard. Magiging pabigat lang kami sa'yo. Yan bang inisip mo, Jenny? No, nagkakamali ka dahil sa oras na ito, dadalhin ko kayong dalawa sa mansyon at papatunayan ko sa kanila na may anak na ako. Alam mo, makukuha ko na rin ang pamana
na para sa akin at muli tayong magsasama. Pakasalan kita. Hindi ba yan naman ang gusto mo, hindi ba noon? O kaya please Jeannie, kahit sa huling pagkakataon, bigyan mo ako ng chance. Maya-maya pa bigla na lamang nagising mula sa kanyang pagkatulog itong si Jason. Ma, sino siya? Jason, ako ang Daddy Richard mo. Daddy? Totoo ba man, may daddy na ako? Oo anak. Yes, sa wakas may daddy na ako. Jenny, ano na? Hindi mo ba nakikita kung gaano kasaya ang anak natin? Bigyan natin ng pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Hindi ka ba masaya sa ganung pangyayari? Nag-isip ng malalim itong si Jenny. Ma, gusto ko magkaroon ng daddy. Ayaw mo ba sa kanya? Jason, talaga bang gusto mo ang daddy mo? Nariyan naman si Tito Mark, hindi ba? Ma, gusto ko siya pero gusto ko yung totoo kong daddy. Please, ma. Richard, hindi ko alam kung ano ang nasa isipan mo ngayon. Wala akong ibang hiling kundi mapabuti ang takbo ng buhay ng anak ko. Sige, sa huling pagkakataon, pagbibigyan kita, alang-alang kay Jason. Tuloy na ngang pumayag itong si Jenny. Kinabukasan ay isinuman na nga ni Richard ang kanyang mag-ina sa mansyon. Laking gulat naman itong si Christopher at Tyrone sa kanilang nakita. Richard? Ano ibig sabihin nito? Sino ang mag-inang iyan? Huwag mong sabihin gusto mong makuha ang pamana sa'yo kaya mo ginagawa ito ano? Alam mo, kung malaman na ito ng abogado, ang ginawang kalukuhan mo ay pinugaradong wala kang makuha kahit 5 duling. Kuya, diyan ka nagkakamali. Papatunayan ko sa iyo na totoo ito. Sila ang pamilya ko. Richard, paano ko ba napaikot ng babaeng ito? Ipagpapalit mo si Bernadette sa babaeng ito? Richard, mukhang hindi kami nababagay sa lugar na ito. No, Jenny. Dito lang kayo. Kakusapin ko ang abogado. At kung kailangan nila ng DNA test, pabibigyan ko sila. Hindi matanggap ni Christopher na makuha ni Richard ang bahagi na mana nito. Attorney, gusto kitang makausap. O Richard, tungkol saan naman? Attorney, tungkol sa kasunduan ni Daddy. Na bago namin makuha ang mana ay kailangan namin magkaroon ng pamilya, hindi ba? Kaya heto, ipapakilala ko sa inyo ang mag-ina ko, sina Jenny at Jason. O sa wakas, tinupad mo ang hiling ng daddy mo. Mabuti naman kung ganun. Pero kailangan ko ng katibayan. Oo naman, attorney. Narito nga pala ang DNA test naming 3. Richard, may kailangan kang malaman tungkol sa inyo magkakapatid. Kaya hindi pa binigay sa inyo ni Mr. Dowell ang pamana dahil gusto niya dumating ang panahon na ito. Bakit, attorney? Anong dapat kong malaman? Richard, si Christopher? Hindi niyo siya tunay na kapatid. Ang totoo bata pa lamang siya noon, nakita siya ng mag-asawang Dowell. Naawa si Mrs. Dowell sa kanya kaya naman tinupkap siya. Pero salungat ito ang kagustuhan ng daddy niyo. Ang totoo si Tyrone lamang ang kapatid mo sa ama. Isa pang dapat mong malaman, si Christopher ang naging dahilan kung bakit nagkasakit ang inyong ama dahil sa pagwaldas niya ng pera. Kaya ang totoong tagapagmana ay kayo lamang ni Tyrone. Kailangang pag-usapan natin ito bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan agad nagkaroon ng meeting sa buong pamilya. Attorney, ano na naman ito? Christopher, makinig kayong lahat. Narito ko ngayon para malaman niyo ang katotohanan kung sino lang ang karapat-dapat magmana. Attorney, pwede ba? You're wasting my time. I have many appointments today. So pwede bang makabilisan naman? Tyrone, Richard, Christopher, gusto kong malaman niyo na dalawa lamang sa inyo ang nakasulat dito na tapagmana. Attorney, alam na namin kung sino. Hindi ba? Ako at si Tyrone? At si Richard? Hindi siya makakasali dito. Alam natin na biglang lumitaw itong si Richard at nagdala pa ng palamunin dito. Christopher, alam ba kung sino ang hindi kabilang sa tapagmana? Sige, sabihin niyo, attorney, para naman malaman na natin totoo. Ikaw, Christopher. Oh, si? Ako ang tagapagmana at si Tyrone, di ba? No, Christopher. Ikaw ang hindi kabilang sa mabigyan ng mana. Ano? At bakit, attorney? Ako pang malaking naambag sa kumpanya at ako pang wala? Christopher, nakalimutan mo bang ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit ni Mr. Dowell? Isa pa, napatunayan na ikaw ang isang ampon lamang. Kaya wala kang karapatan dito. Hindi ito totoo. Sabihin mo nagbibiro ka ng attorney.
Hindi ako mapapayag na wala akong makuha sa pinaghirapan ko. Kung wala akong makukuha dito, mas mabuti pang lahat na lang kami ay walang mapakinabang. Bigla na lamang bumunot ng baril itong si Christopher at tinotok kay Richard. Ikaw, bakit ka pa narito? Dumating ka sa buhay namin, bastardo ka. Ano ka, sinaswerte? Magmana ka lamang na wala ka pinaghirapan? Christopher, ibaba yung baril mo. Pag-usapan natin to. Haha. Kung ganito man lang din ang mangyayari sa akin, pues sama-sama tayong lahat dito. Ilang saglit pa ay biglang inagaw ng bodyguard ang hawak nitong baril at bigla siya nitong pinusasan. Naibang ka na ba? Ako ang napapasweldo sa'yo? Pasensya na ho, Sir Christopher. Kailangan kong proteksyonan ang pamilyang Dowell dahil sila naman talaga ang nagbubuhay sa akin. Guard, please. Dalhin mo siya sa police station dahil sa pagbabantay niya sa amin. Sige Sir Richard, masunod po. Tuloy na nga nakulong itong si Christopher dahil sa masama nitong balak. Samantalang naibigay naman kay Richard at Tyrone ang pagkakataon para makuha nito ang kanilang mana. Hindi makapaniwala itong si Jenny sa mga dumating sa kanilang buhay. Ang dating nagsumika para maitaguyod ang anak ay ganito na ang naging bunga sa huli. Nakapagdesisyon ang dalawa na magpakasal at tuluyang manirahan sa mansyon. Friend, hindi ba tama ang sinasabi ko sa'yo noon? Nabalikan mo si Richard dahil may purpose ang lahat ng ito. Siguradong happy family na kayo. Mylene, anong naging reaction ni Mark nung nalaman niyang ikakasal na ako kay Richard? Hindi man lang kami nagkausap ni Mark. Nako friend, huwag kang mag-alala dahil ikakasal na rin si Mark. Ganun? Kilala ko ba kung sinong babaeng iyon? Friend, syempre, itong nasa harapan mo ngayon. Ito ang maglalakad patungo sa altar kasama ni Mark. Nako friend, hindi ko inasahan to. Hay, ganun talaga ang buhay. So ano Jenny, kumusta ang bagong Mrs. Dowell? Heto, nag-a-adjust pa ako sa mga bagong environment pero masaya dahil masaya ang anak kong si Jason at higit sa lahat, magagabayan namin siya ng maayos ni Richard. So, mahal mo pa rin si Richard ano? Siyempre naman, kahit masakit, mapait ang aking mga nakaraan pero naging dahilan ito para hindi susuko sa buhay. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang ating kwento sa buhay ni Jenny at Richard? Kung nagustuhan nyo ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Muli, maraming salamat sa ating mga loyal na viewers na walang sawang sumusuporta. Gusto nyo bang magpa-shoutout sa sunod nating mga kwento? Huwag kalimutang mag-comment. Hanggang dito lamang muna. Maraming salamat po.